Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our two teams. Tagapaghatid ng balitang walang kasinungalingan, the Truth Seekers. Mga OG sa pag-uulat at pagkalap ng balita, the Headline Hunters. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Hello, hi Rita. Hello. Steve! Hi, ma'am. Hello, hello. Join Mike! Yeah! Yes. Hello, hello. Let's do this, Sir Alex. Hi, ma'am. Hello. Oh, sino na? Ayun! Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you! Salamat po, salamat. Hop! Mga kapuso, anong balita? Huwebes na naman, isa lang po ang ibig sabihin yan. Throwback Thursday na. At siyempre, dito lang yan sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang Family Feud. Gaya po na sabi natin kanina, may reunion ng former GMA News anchors and reporters ngayong hapon. I'm sure, pamilyar na pamilyar kayo sa 8 players po natin ngayon today. Kaya ito, unahin natin. Ito ang team na to. Galit sa fake news. At siyempre, maling impormasyon. Please welcome the Truth Seekers. Ang kanilang team captain, more than 2 decades na as GMA senior news reporter, ang 2011 Silver Awardee sa New York Festivals, Mr. Michael Fahatin. Yes, sir. Yes, sir. Welcome, welcome. Welcome. Sir Michael, sino-sino makakasama mo? Ay nako, we have a jam-packed green team today. Yan, sige. Si Miss Rita Reyes, isa sa pinakamaganda sa industriya. Hello Si po. Steve Dailisan, isa sa mga gwapo natin. At siyempre, the charming and the better teacher, si Rochelle C. Yan. Hello, Miss Rochelle. Sir Michael, ngayon, kayo ay CEO ng inyong sariling kumpanya. Yan, walis Isang lang. consultancy. Yeah. At anong field ba to? Is it also in It's in broadcast media journalism? productions also. Media pa rin. Hindi pa rin lumalayo. Eto, si Steve, nakapaglaro na. May tips ka ba na binigay kila Rita, kila Miss Rochelle? Eh, sabi ko, dapat mabilis mag-isip at saka mabilis din na magpumindot ng buzzer. Yeah. Simbilis ng lipad na aeroplano. Dapat walang delay. Walang delay, walang delay. Rita, ngayon lang ba ulit kayo nakita-kita? Yeah, actually kami, Yeah. yes, almost regularly. Regularly we see each other for that's some good, that's kwentuhan lang, yes. Wow. Reminisce. What a good Throwback. reunion venue. Yes. Kaya good luck po. Ready na po kayo? Yes, ready na. Ready na po ang Truth Seekers. Let's get it on. Ang kalaban po nila, nanggaling din sa same, parehong newsroom at sila po ay ang Headline Hunters. Led by a former news anchor and reporter na ngayon ay lecturer on crisis communication and media engagement, Ms. Veronica Baluyot Jimenez. Ms. Veronica, sino-sino po ang kasama natin sa Headline Hunters ngayon? Kasama ko si Alex Tinsay, ang dating producer ng GMA Balita at co-host ko sa Good Morning News Live. At ngayon ay bishop na siya, pastor. He's a host of the 700 Club. At kasama ko din si Nina Castro. Isa siyang hourly news girl sa GMA News. At ngayon, nagpapalakad na siya ng maraming mga buses. And meron siyang financing company. Yeah. Okay, now, Mike is a lawyer, of course. He's also a columnist sa Broadsheet. At siya ay naging co-host din dito sa Business Today. Pareho sila ni Nina Castro, co-host sila noon. Tapos Yes. naging Good Morning Asia. That's right, that's right. Sir Alex, ano po ba yung mga ibang shows pa na naalala nyo sa GMA dito? Na kung saan po kayo lumabas? Well, actually, na-discover ako sa 11 o'clock news report with Tina Monzon Palma. But anyway, alam niyo, nakakatuwa po makita na sama-sama po ulit tayo dito. And I hope you'll enjoy the show.
Good luck, Headline Hunters and the Truth Seekers. Simulan na natin ang bakbakan for 200,000. Alamin na natin ang sabi ng survey. Michael and Miss Veron, let's play round 1. Whoop. Good luck. Top 6 answers are on the board. Ang tanong, kung may Instagram account si Lola, picture ng ano ang ipopost niya? Go! Miss Veronica. Picture ni Lolo. Wow, paka-sweet naman! Siyempre, picture ni Lolo. Ay. Mr. Michael, marami pa to. So, kung may Instagram account si Lola, picture ng ano kaya ito? Siyempre, apo. Di ba? Nandiyan ba mga apo? Yeah. Top answer. Top answer. Michael, faster please. We're gonna play. Let's do this, round 1. Rita, kung may Instagram account si Lola, picture ng ano ang ipopost? Picture niya. Picture niya mismo, di ba? Throwback photos niya, di ba? Maaari. Black and white. Black and white. Nandiyan ba mga picture niya? Iyo! Steve, kung may Instagram account si Lola, picture ng ano ipopost niya? Siguro yung mga niluto niyang pagkain. Oo. Naaalala mo pa ba ang paborito mong luto ng Lola? Nako, menudo. Ako rin. Hindi, seryoso, yun talaga. Yung menudo ng Lola ni Marian, ako, paborito namin yan. Buti pinaalala mo. Gutom tuloy ako. Saan ba ang picture ng mga niluluto niya? Hey! Good. Yes, Michelle, ano pa kaya? Picture ng mga alaga niyang aso o pusa. Pets. Nag-aalaga ng pets. Nandiyan ba ang pusa or pets? Oh, walang Na. pets si aso. Mr. Michael Fahatin, Yeah. kung may Instagram account si Lola, picture na ano kaya ipopost? Siyempre, hindi makukumpleto ang lola kung wala siya mga amiga. Yeah. Yan, di ba mga amiga niya? Yung mga friends. kamajong niya. Kamajungan. Kamajong, o, di ba? Tama. O, nandyan ba ang amiga? Yes! Rita, isa na lang. Kung may Instagram account si Lola, picture ng ano ipopost niya? Siguro picture ng garden niya. Kita si lola. Nandyan ba ang garden? Uy! Grabe! Na-sweep nila! Sweeping! Kaya naman, sa ulo naman nagbabagang balita. Ang Truth Seekers may 92 points na. Pero, syempre, ang Headline Hunters hahabol. For sure. Kasi round 1 pa lang naman. Marami pa tayong mga ibang round. Alright, round 2 na tayo dito sa Family Feud sa pagitan ng dalawang tropa ng mga Lodi noon sa GMA News. Pero, ang nakakascore pa lang ay Truth Seekers na may 92 points. I'm sure makakabawi ang Headline Hunters, right? Kaya-kaya. Pero kasama po natin ngayon si Mr. Alex Tinsay na host din po ng 700 Club Asia. Nanalo po sila dito last month. Maduplicate nyo kaya ang panalo nila? Palagay ko. Kaya-kaya po natin yan. Sir Alex and of course, Rita, let's play round 2. Good luck, good luck. Top 6 answers are on the board. Ano ang karaniwang dinidescribe na makapal? Rita. Buhok. Buhok. Makapal na buhok. Yes, pwede. Sir Alex, ano karaniwang dinidescribe na makapal? Makapal na mukha! Ayaw! Nandiyan ba yan? Makapal na mukha? Top answer! Sir, pass or play? Play! Let's play round 2. Headline Hunters, here we go. Yes. Miss Nina, ano ang karaniwang dinidescribe na makapal? Damo. Ang damo. Yeah. Survey says, wala. Attorney Mike, ano ang madalas o karaniwang dinidescribe na makapal? Pumapasok sa isip ko, makapal na labi. Makapal na labi. Oh, siyempre, di ba? Nandiyan po ba ang makapal na labi? Uy, wala rin. Hadal. Miss Vero, ano pa kaya? Makapalang libro. Makapal na libro. Grabe siguro. Yung mga libro ni Attorney Mike nung naglolo, yung mga, grabe siguro, gaganon yung mga binabasa ninyo. Makakapal na libro. Oo.
Sir Alex, karaniwang dinidescribe na makapal. Pera. Wow! Hanep! Nandiyan ba ang makapal na pera? Yep! Makapal na wallet, Miss Dina. Karaniwan, no? Usually na dinidescribe ng makapal. Ano kaya to? Balat? Balat! Yes! Pwede, balat kalabaw. Di ba sinasabi? Nandyan ba ang balat? Hoy! Okay. Eto na. Karaniwang dinidescribe ng makapal, Miss Michelle. Kalyo. Kalyo, Steve, Siguro makapal yung ano, pwede rin kalyo sa paa. ano sa pa, Rida? Kalyo. Kalyo rin. How can I? How can you go wrong? Siyempre, Of course. So, Yeah. we'll go with the team. Makapalang kalyo. Kalyo tayo. Kalyo Okay, tayo. siyempre. Kalyo! Nandyan ba ang kalyo? Wala! 10 points lang ang nagsiseparate sa dalawang team. Happy tayo kasi siyempre both teams are on board. The Truth Seekers, 92 siyempre. Pero ang Headline Hunters may 82 na. Hop! May dalawa pang di nasagot. Oras na para mamigay tayo ng... O, liga, tara. O, pinakamakapal ang buhok. Ano pangalan mo? Ako po si Chandray. Chandray, tiga saan ka, Chandray? Taga Bulacan po. Wow, Bulacan. Okay, ano ang karaniwang dinidescribe na makapal for 5,000 pesos, Chandray? Makapal na kilay. Oo nga, no? Services? Congratulations! May isa pa. Number 6, tignan natin. Makapal na kasuotan. More tawa, more saya, more premyo sa ating ikatlong anibersaryo. Masaya po kaming malaman na napakaraming viewers talaga na nanonood sa atin at nagmamahal. Mula po dyan sa Lagawi, Ifugao, Dimali, Pangasinan, Belizon, Antique, Consolacion, Cebu, at Midsayap, Cotabato. Pati na rin sa Red Deer, Alberta, Canada. Maabot tayo dyan. The Hague, Netherlands, at Davao City. Kaya maraming salamat po sa walang sawang panonood. Ayun, we're back to the game. Ituloy na natin to. Sobrang close fight po ngayon. Leading ang Truth Seekers with 92. At syempre, ang Headline Hunters umahabol with 82 points. Kaya eto na po, ang susunod na magtatapat sa Central Podium, Nina Castro at Steve Dailisan. Let's play round 3. Wow, ayan. Yan. Grabe, double points round na. Pwede na tayo mag-take off? Pwede na, let's take off. Let's go. Top 7 answers are on the board. Ang tanong, ano ang ayaw mong makita sa ilalim ng iyong unan? Go. Miss Nina. Butike. Butike! Ayoko rin makita yon. Nandiyan ba ang butike? Wala butike. Steve, anong ayaw mong makita sa ilalim ng iyong unan? Picture siguro ng kaaway mo? Picture ng kaaway. Oo, kapapre, ginipa mo pa yun. Nandiyan ba ang picture ng kaaway? Wala rin. Wow. Okay, Attorney Mike, ano ang ayaw mong makita sa ilalim ng iyong unan? Ang ibang lalaki. Ibang lalaki. Ibang lalaki. Mismong ibang tao. May tao sa ilalim ng unan. Oh. Ibang tao. Miss Michelle, anong ayaw mo makita sa ilalim ng iyong unan? Ipis. Ipis. Ngayon na butike. Ngayong ipis. Nandiyan pa si ipis. Uy! Answer. Miss Michelle, pass or play? Play? You're gonna play? All right, let's play this round. Steve, Michael, ayaw makita sa ilalim ng unan. Ha? Mga magazine na hindi dapat nakikita. Mga adult magazines. Adult magazines. Services. Wow. Ay.
Ano ang ayaw mong makita sa ilalim ng iyong unan, Rita? Daga. Oo nga. Survey says, Very good. Steve, ano ayaw natin makita sa ilalim ng iyong unan? Siguro gagamba. Yan. Ayan na. Insekto talaga. Gagamba. Headline hunters, pwede na kayo mag-huddle to think of an answer. Okay, Ms. Michelle, anong ayaw mo makita sa ilalim ng iyong unan? Naunan ko. Yes. Pagkakataon na ng headline hunters to steal? Okay, let's see. Ano kaya na pagkasundoan nila? Attorney Mike, ano kayang ayaw mong makita si... Bukod sa tao. Nakakatakot, no? Kung may tao sa Kung may ilalim ng tao doon, unan. parang- Oo, talaga magugulat ka. horror, horror. Ano to? Anyway, ahas. Ahas. Okay. Miss Nina? Langgam. Langgam. Ahas langgam, Sir Alex. Bayawak. Bayawak. Pero, isang tamang sagot lang po. Ayaw mong makita sa ilalim ng iyong unan. Aha, syempre. Ahas. Sinunod po niya si Atty. Mike. Nandyan ba ang ahas? Dahil dyan, eto na po ang scores. Ang Headline Hunters, they are currently on top with 192 points. Pero, humahabol pa rin ang Truth Seekers with 92. At syempre, ilan pa to? 4 pa to. Ibig sabihin na meron pang pagkakataon natin studio audience manalo ng... Let's go! Yep. Okay. Okay, hi. Ano pangalan mo? MP po. MB from? From Bulacan po. From Bulacan. Okay. Madali lang tanong. Anong ayaw mo makita sa ilalim ng iyong unan? Surot po. Surot! Bedbugs. Di ba basic nandiyan ba ang surot? All right. We got 3 more left. Number 6. Let's see. Picture. Iba yung picture ng kaaway. Pwede kasi hindi mo naman kaaway. Pwede pa rin ex. Friends pa rin kayo. Number 3. Palis na lang. Kuto. And finally, number 4. Surat. Masaya talaga rito, pero mamaya magkahalo saya at kaba na kasi yun na ang ating last round sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Gusto na po namin magpasalamat sa pakikisa po ninyo sa aming 3 anibersaryo. Ang promise po namin, more tawa, more saya, at more premyo. Kahit tapos na ang Marso. Yan ang pangako po namin sa inyo. Ngayon, 2 puwersa ng former GMA News anchors and reporters ang naglalaro. So far, leading po ang The Headline Hunters with 192 points. At ang Truth Seekers naman, ay, siyempre hindi pa sumusuko, may 92 pa rin. Matindi ang laban, so this is our last head-to-head battle with Richelle and Attorney Mike. Let's play the final round. There we go. Triple points na. Top 4 answers are on the board. And the question is, sa trabahong ito, gumagamit ka ng timbangan. Go. Attorney Mike. Isa nagbebenta sa merkado. Nagbebenta sa market. Sa market, sa palengke. Okay. Market vendor. Survey says, top answer. Alam niyo bakit? Kasi apelido ko Toledo eh. Di ba Toledo timbangan? Oh! Yan. At ganun din sa batas, di ba? Yung may timbangan pero nakapiring ang mata. Ayun. Attorney Mike, pass or play? Play. Let's go play the final round. Miss Michelle, balik po muna tayo. We'll see kung mabuo po natin. Miss Veronica, sa trabahong ito, gumagamit ka ng timbangan. Yung pediatrician, pinitimbang yung sanggol, baby. Sa doktor. Yeah, sa doktor. Diba nandiyan ba yung doktor? Yup. Pasok. Sir Alex, sa trabaho ito, gumagamit po kayo ng timbangan? Junk shop. Yan, junk shop. Nandiyan mga bakal boys. Nandiyan ba ang junk shop? Pasok. Hindi na, isa na lang. Sa trabahong ito, pag nakuha niyo ito, tapos na. Panalo na kayo. Gumagamit ka ng timbangan. Sa airport, sa bagahe.
sa bagay sa airport. Agree kayo? Wrong answer. Tama yun? Answer. Ha? Hindi. Wrong answer. Sana hindi. Sana hindi. I'd like to think it's not. Alright. We'll see. Nandyan ba ang bagahe sa airport? Survey says, wala. Two more chances, Attorney Mike. Sa trabaho ito, gumagamit ka ng timbangan? Ano pa kaya? Alahera. Okay. Alahera, nandyan ba? Wala. Alright, one more chance. Miss Veronica, kung hindi niyo po makuha to, magsistil sila. Sa trabaho ito, gumagamit ka ng timbangan. Sa mga beauty spa, nagpapapayat. O, sa beauty spa. O, nandyan ba ang beauty spa, guys? Survey says, wala. Pwede pa, Miss Michelle? Isang tamang sagot lang. Eto, sa trabahong ito at gumagamit ka ng timbangan. Anong trabaho? Trainer sa gym. Trainer sa gym, Steve? Tawag nito yung mga nagtitinda ng asin, mga ganon. Okay, nabili na asin. Rita? Ako sa pier, yung mga kargamento. Yan. Sa Pierre. Cargo. Basta yun. Michael. Isang tamang sagot lang. Isang tamang sagot. Sa trabahong ito, gumagamit ka ng timbangan, Michael. For the win. For the win, You got 3 sana. seconds, 3 seconds, Michael. And go. Isang sagot ay gym. Kasi conscious siya sa timbang ng tao. So, anong trabaho sa gym yun? Yung gym mismo. Yung gym mismo. Kung tama po sila, Oo. mananalo po ang team, the Truth Seekers. Pero kung hindi, the Headline Hunters will go home tonight with 100,000 pesos and possibly 200. Nandyan ba ang gym? Wow! Ano kaya ito? May isa pa tayong hindi nakukuha. One more for 5,000 pesos. Hello. Yes, ma'am. Hello. Welcome. Hi! Hello. Ito po. Sa trabaho ito, gumagamit kayo ng timbangan. Yes. Miss Ang Judith. mga nagluluto, mga chef. Mga chef. Tumitimbang, di ba? Oo nga naman. Sabi ni Miss Judith, chef. Yes! Congratulations! Manalo po kayo ng 5,000 pesos. Miss Judith! Wow! At dahil dyan, ang ating final score, Headline Hunters 474. At siyempre, ang Truth Seekers 92. Montik na yan, Sir Michael. Yeah. Yung chef, no? Oo, di ba? Rita, thank you very much. Steve, maraming salamat. Miss Michelle, palakpakan po natin sila na mag-uwi ng 50,000 pesos pa rin. At siyempre, congratulations sa Headline Hunters. You've won 100,000 pesos already. Pwede nating doblehin yan sa Fast Money, Miss Veronica. Sino ang dalawang maglalaro sa ating Fast Money? Si Alex at ako. Alex and Miss Veronica, welcome back to Family Feud. Kanina po, nanalo na ng 100,000 pesos ang Headline Hunters. Kasama natin ngayon si Veronica at pwede po kayo mag-uwi ng total of 200,000. At bukod po doon, may 20,000 din ang chosen charity ninyo, Miss Veronica. Ano po ang napili niyo? Ang napili namin is St. Michael's Center for Exorcism and Spiritual Liberation. Ayan po, meron po kayo 20,000 mula sa ating winning team, kaya good luck sa inyo. While si Sir Alex ay nasa waiting area, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Here we go. Sa anong age karaniwang nagre-retire ang basketballista? Go. 45. Saan mo karaniwang itinatago ang tiket ng loto? Sa wallet, Sa bahay, anong inilalagay sa lumang lata ng biskwit? coins, Kapag sinabing GMA News, sino ang una mong naiisip? Tina Palma, On a scale of 1 to 10, gaano ka kagaling maglaro ng chess? 7. Ma'am, ito, tingnan natin kung ilang putos na nakuha nyo. So, anong age daw karaniwang nagre-retire ang basketball players? 45 years old. Ang sabi ng survey natin, pero, saan mo karaniwang tinatago ang ticket ng loto? Sa wallet, siyempre. Di ba? Nandyan ba yan? Very good. Sa bahay, inilalagay sa lumang lata ng biscuit coins. Parang piggyback, nandyan ba yan? Ay, baba lang. Pag sinabing GMA News, sino unang naiisip? Tina Palma. Ang sabi ng survey, ay, wala po si Tina Palma. On a scale of 1 to 10, gaano ka kagaling maglaro ng chess? 7.
Andiyan, ano sabi na survey natin? Nice, 58. It's a good start, Miss Veronica. Balik na po tayo. Let's welcome back Alex. Sir, here we go, here we go. Kamusta po? Okay naman? Okay naman. Talagang, I'm sure kayang-kaya niyo po ito. Yes. Sir, eto, good news. Okay. Ang teammate niyo po si Veronica ay nakakuha ng 58 points, meaning 142 to go. Okay. Kayang-kaya po natin yan. At sa punto ito, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Veronica. So give me 25 seconds on the clock, please. Sa anong age o sa anong edad karaniwang nagre-retire ang mga basketballista? Go. Mga 40. Saan mo karaniwang tinatago ang ticket ng loto? Sa cabinet. Sa bahay, anong inilalagay sa lumang lata ng biskwit? Pera. Bukod sa pera, Pass. kapag sinabing GMA News, sino ang una nyo naiisip? Si Mike Enriquez. Scale of 1 to 10, gaano ka kagaling mag-chess? 8. Alright. Sir Alex, 142. Yan ang kailangan natin. So ang unang tanong, sa anong age karaniwang nagre-retire ang basketballista? Sabi niyo 40. Ang sabi ng survey natin, that's the top answer. Saan mo karaniwang tinatago ang ticket ng loto? Sabi mo sa cabinet. Ang sabi ng survey, top answer. Sa bahay, anong inilalagay sa lumang lata ng biskwit? Sayang hindi natin nakuha. Ang top answer dito ay bigas. Yung malalaking lata, bigas ang nilalagay doon. Kapag sinabing GMA News, sino una mo naiisip? Mike Enriquez. Ang sabi ng survey, that's the second top answer. Mel Chanco ang unang top answer natin dito. Mel Chanco. And finally, on a scale of 1 to 10, gaano ka kagaling maglaro ng chess? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey, oh! Ang top answer ay 5. Anyway, Sir Alex, congratulations. Nanalo pa rin po kayo ng 100,000 pesos. The Headline Hunters, the Truth Seekers. Balik po tayo. Sana po nag-enjoy kayo. Wow, wow, what a game, what a game. Thank you for joining. Thank you for having us. There's no ulitin. All right? Next time, next time. Next time, sir. Good luck, good luck. At yan po ang mahalagang pangyayari ngayong gabi sa ngalan ng mga dating tagapagbalita sa GMA News. Ako po si Ding Dong Dates, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud!